Yo, what's up mga Clippers? So right now, magagawa ako ng tutorial which is a part 2 of how to start rope clipping. And libre lang 'to and wala 'tong bayad, to be honest. So sasabihin ko lahat nandito kung paano ba talaga ako nag-start. So lahat ng comments is nakuha ko sa YouTube. So sinummarize ko lahat yon and di-discuss natin yun is about sa account setup and also the verification and also the mga methods about sa mga nakuha yung payouts. So, paano ba natin to i-cash out? So, meron mga account or digital account na pwede nyong i-send doon. So, which is, dun nyo pwedeng i-cash out yung pera ninyo sa WOP. And also, don't forget to subscribe to my channel to support this as well para for the coming updates and para updated din kayo sa mga uploads ko. So, diretso lang muna tayo sa campaign about sa pag-verify ng so mag-add ka ng account sa mismong content rewards. So, which is ito. So, diretso ka sa content rewards, then accounts. After nan, add account, then kung anong platform yan. So, YouTube ako. Then, ito yung channel ko. YouTube Code Clips. So, sample lang tong clips na to. Then, verification code. Ilagay mo dito sa baba. So, publish. And after ma-update, so, balik ka dun sa content rewards and verify. So, yun. Na-verified na yung account mo. So, proceed ka na sa pag-upload. And make sure lang na tingnan mo yung mga campaign rules. So, check mo lang dito sa sidebar dito So, ayan. Ito yung mga campaign rules nila. So, mag-add ako ng link. Then, i-add ko to sa bio ko na clipping page which is already applied. So, pina-organize ko lang yan sa ChatGPT kahit konti lang. Then, ito yung link. Mag-add ka ng link dito. So, ayan. So, yun lang yung sa pag-verify ng account sa pag-add ng campaign para ma-detect din ng content rewards kung nag-upload ka na ba or hindi. So, sasagutin ko din mga recent questions sa mga YouTube and also sa TikTok. So, first is diretso na kayo sa pag-edit. Once na nakapag-create na kayo ng account, makapag-add ng link doon sa mismong campaign. Hindi nyo na kasi gusto yung mga SMS code. So, diretso na kayo sa pag-edit and pag-upload. Then, yung pera ma-payout ninyo, hindi naman siya mawawala. As long as na hindi kayo kagagamit ng mga bot or boosting something. So, yung pera na yun is nandun pa rin yun, hindi yung mawawala. So, wag nyo lang gagawin yung mga bot something and pag-boost ng lalo na yung follow to follow. Nakita ko sa TikTok kasi may mga nagfa-follow to follow sa support yung page. To be honest, kailangan ng US audience yan. So, make sure lang na magwa-warm up kayo. So, sa pag-setup ng TikTok account, so, kailangan ng account na bago. For example, sumali ka sa bagong campaign, so, kailangan meron kang bagong TikTok account or YouTube account or IG na bagong account. Then, i-warm up mo yun. And may nagsasabi na i-warm up yun na 3 days. So, which is okay naman, 3 days. Pero, it depends. Pero, make sure nyo lang. For example, trading yung i-edit ninyo. So, dapat trading din yung pinapanood din yung mga feed. So, make sure sa mga US feed yan. And mag-engage kayo. Kailangan ba ng VPN? To be honest, kailangan ng VPN only sa TikTok. Most recommended sa TikTok mag-VPN na. And sa YouTube hindi na kasi maraming ng mga US audience doon. Ang kailangan lang talaga doon is English content, mga American humor, something like that. So sa cash out, wag kayo mag-focus sa payment method. Yung sa payment method kasi, ang ginagawa niyan, magbabayad kayo. Gets nyo ba? For example, mayroong campaign na may bayad. So kailangan yung maglagay ng payment method then magbabayad kayo dun sa mismong campaign. Huwag nyo nang esikaso yung payment methods. Sa cash out na lang, ang kailangan nyo na lang sa i-cash out, which is recommended ko if ever is GoTime, Maribank, may mga virtual card yung mga yan, or Maya, and if you have PayPal, then go for PayPal. Focus kayo sa ganun mga digital account or digital bank. Mabilis nyong ma-access and para mabilis nyong ma-cash out. Kasi yung sa akin, PayPal to GCash. So, yung GCash na yun is meron akong card. So, debit. So, debit card yung Visa debit card. So, nilagay ko yung card ko dun sa Pero, parang nagdoble yung fee. So, may transfer fee pa. Medyo mahirap din. And, to be honest, sa ng mga debit card is dapat 18 pataas na kayo. So, 18 pataas is pwede na kayo mag-avail ng mga debit cards na yan. May nagtanong sa campaign joining management. So, about sa can you join multiple campaigns at the same time on one WOP?
Yes, pwede siya mag-join ng maraming campaign sa isang account sa Wolf, which is sa isang account na yon, nandun na lahat ng earnings mo. Then maraming campaigns ka na sinalihan. And doon mo din ipapasa yung mga submit na edited na video mo. So, how to avoid duplicate title, submission, rejection. So sa duplicate title, ayusin nyo na lang. So for example, may mga numbers yan. Like kung anong pangalan ng clipping, then iba niya lang ng number. Then ayun, para maiwasan yung duplication. Kasi na-detect din yan, na-duplicate, kaya hindi nyo nasasubmit yung video. Next, why is audience demographic missing on desktop but visible on mobile? So sa case mo bro, nakikita ko siya sa desktop and also sa mobile both. So siguro, nag-error lang yung time na chinek mo yung demographics, kaya hindi mo nakikita yung kung sino yung mga nanonood or anong country nanonood sa mismong video mo. So pag submit ng demographic analytics, make sure lang na meron ng maraming views yung inedit mong video. Like for example, nasa 5k views, 1k views, then lampas na sa 48 hours yung video or 24 hours yung video na in-upload mo. So check mo yung analytics mo din. Check mo kung ano yung audience na nandun. So if ever na kailangan mag-submit. So do you need 1k views before submitting or submit right away? So sa ginagawa ko, sinasubmit ko agad. Wait ko na lang makagain ng views. Then doon na ma-approve. It depends kung meron akong naligtangan na rules. So doon mare-reject yung videos ko. And also para sa mga na-reject ng mga videos dahil hindi naman dapat na na-reject yung video na yun, or also na flag something or na status na as a flag. So i-contact nyo lang yun, yung contact support. Then i-chat nyo yung reason kung bakit ganito, ganyan. Then send kayo ng picture para ma-approve yung video. Pag hindi na talaga ma-approve, i-understand nyo na lang kung bakit. So ayan lang naman. So always contact support kapag meron kayong problem about sa mga content rewards ninyo sa pag-upload ng video, or like dapat hindi siya rejected kasi parang nagkamali lang yung nag-automatic na bot para ma-reject. So ayun. So yun lang, and I hope sana nasagot ko yung mga tanong ninyo sa comments. And if may mga question pa kayo na naligtangan ko, just let me know. Pagawa natin yan ng video. So see you guys in the next update and see you guys in the next video. Peace.